isa pang kasinungalingan to. Panoorin ninyo. Grabe kasinungalingan ito. Ipinagmalaki ng DILG sa Pangulo ang pagbaba ng bilang ng mga naitalang krimen sa bansa sa mga unang buwan ng Administrasyong Marcos kumpara sa naitala sa parehong panahon mula 2016 hanggang 2018. Pero may ikinababahala pa rin ang ilang anti-crime advocate. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mas mababang krimen, mas magandang sitwasyon ng kapayapaan at kaayusan. Itong iniulat ng DILG sa Pangulo sa Regional Peace and Order Council meeting sa Malacanang kahapon. Ikinumpara mga naitalang krimen sa unang isang taon at 9 na buwan ni Pangulong Marcos at ang parehong panahon ng kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang focus crimes tulad ng theft, physical injury, robbery, rape, murder, carnapping at homicide, buwaba rin daw ng mahigit 60% ngayong taon, sabi ng PNP. Sa datos po natin ng mula January 1 to April 24 at ikukumpara po natin yan sa datos po natin mula January 1 to April 24 nung nakakaang taon ay nakapagtala po tayo ng 19.89% na pagbaba o 2,587 po na pagbaba po ng krimen. Ang crime clearance efficiency o bilang ng mga krimen kung saan natukoy ang suspect at nasa Sabi panang daw, eto kita nyo yung katarantaduhan. Sorry po pero ako naniniwala, the report is true. I understand, the report is true. Okay, the police report, yung mga report ng police totoo. Kaya lang kasi, kaya ganyan kababaho yan. Ayaw na mag-report ng mamamayang Pilipino dahil wala namang nangyayari. Naintindihan nyo? Kung bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, mataas ang incident, sabi nga, reported crime. Because it was reported. Kasi nga may tiwala sila sa gobyerno at nire-report nila dahil alam nilang masusolusyonan. Kaya nire-report nila. Kaya nga baligtad to eh. Hindi dapat tayo maniwala na konti lang ang report. Ibig sabihin niyang bumaba ang crime. Hindi ho. Bumaba lang ang nagre-report. Ayaw na nilang mag-report kasi wala nga pong aksyon. Yun ang katotohanan. Kaya ho, walang nagre-report. Sa sobrang dami ng krimen, wala na ho nagre-report. Naaano na lang sila. Kasi wala naman nangyayari. Diba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, nakita nila na pag ni-report, meron kang magagawang solusyon. It's either bukas wala na yan tao na yan na ni-report mo o talagang wala ho, talagang mahuhuli sigurado, ika nga. Yun ang totoo. Imposible ho. Ibig sabihin, ito hindi ho ibig sabihin ito, tama yung report. The report is correct. Anong sinasabi? Talaga namang bumaba ang report ngayon. Bakit? Sino magre-report? May tiwala ka ba sa gobyerno ngayon? Kung ang mga nakaupo, naku po, pambira. Hindi mo alam kung sila mapasimuno ng kasi tandaan ninyo, merong bahid ng pagdududa sa mga nakaupo ngayon. Lalo na sa pinuno ng pulis. Hindi ho si PNP chief Tandaan ninyo, ang mga pulis, PNP chief, galamay lang ho yan. Ang talagang pinakapinuno ho niyan si Secretary Abalos. Alam niyo naman, maraming duda ay Secretary Abalos. Kaya hindi ho nagre-report. Yun ang katotohanan. Ito ipapakita ko ho sa inyo Baka akala ninyo ako ay iimbento. Ito, ngayong palang araw na ito. Dalawa na kagad ang matinding report na ito. Sa CCTV ang pamaril ng riding in tandem sa Maynila. Pinaulanan nila ng bala hanggang mapatay ang biktimang nakikitambay lang sa loob ng isang bahay. Nasa front line ng balitang yan, si Dave Abuel. Nakikitambay lang hindi ko na ipapakita yung Kita video. Sa kuwang ito ng CCTV ang pagdaan ng riding in tandem na ito sa Priscilla Street sa Santa Cruz, Maynila, bandang alas 11 ng umaga kahapon. Pagdating sa isang bahay, bumaba ang dalawang lalaki. Tila may kinausap sila. Ilang saglit pa'y bumunot na ng baril. Pansinin nyo ito Pansinin nyo itong kriminal to. Maliwanag. Hindi ho ito gabi. Maliwanag. Walang pakundangang bunot ng baril, babarilin. Di ba ho? Kung talagang safety na, kung talagang meron ng kaayusan at wala ng krimen, yung mga ganito, pang-ordinaryong balita na lang to Nung panahon ni Duterte, wala ho ito. Di ba? Wala ho niyan. Ito, isa pa baka akala nyo, not one, but twice. Not twice, but thrice. Hindi lang isang beses. Ito pa Mamaril sa Quezon City mamaril naman. Patay ang isang lalaki may-ari ng computer shop. Ang tingnan nyo. gunman,
Kaswal na naglakad palayo. Aswal lang na naglakad yung gunman. Sabi niya, okay lang. Bakit? Wala naman. Puro addict naman ng mga nasa ano ngayon. Kaya okay lang. Dire-diretso lang tong krimen natin. Matapos ang krimen. Oh. Nasa frontline ng balitang Tingnan yan si ninyo, ha? Hannibal Oh. Calete. Tingnan ninyo, ha? Wait lang. Napakagulgol na lang ang babaeng ito na wait makitang lang. Huwag natin inilabas ang pakita wala ng kasi buhay baka ng maano anak tayo mula sa dyan. isang computer shop sa barangay Holy Spirit sa Quezon City. Dali lang, ha? Namatay sa pamamaril ang biktimang si Andy De La Pierre, 36 anyos at siya ring may-ari ng computer shop. Siya daw may-ari pa. Eto, Sa ganito puwang nangyari, ito ha? ng CCTV, Tingnan mo. kitang pumasok ang naka-helmet na suspect sa computer shop. Dahan-dahan siyang bumunot ng baril at bahagyang yumuko at pinaputukan si De La Pierre. Kita nyo? Matapos ang pamamaril, naglakad palayo ang lalaki na parang walang nangyari. Naglakad lang palayo na parang walang nangyari. Kung, eto na lang basic ko ito. Kung safety na at takot ang mga kriminal sa pulis, maglakad ba ng kaswal yan? Hindi, ako, simpleng tanong ko maglalakad ba ng kaswal yan ganyan? Pagkatas bumamaril, sama may ice candy dito, ice tubig. So yun ang ano dito Hindi ho basihan yung marami nagre-report o walang nagre-report para sabihin natin na bumaba ang krimen. Hindi ho yun. Aba, sa malamang, wala lang hong interest na mag-report ang taong bayan kasi wala hong tiwala sa gobyerno. Tama, mali. Mantakin mo. Eto, sabi ko nga sa inyo Sabi ko nga sa inyo, tayo ho, mula noon, nung nagbablog ho tayo, nung panahon ni Pangulong Duterte, wala ang mga balita noon. Si Leni Robredo, kinokontra si Duterte, si De Lima, kung ano, yun lang mga balita ngayon hindi Kaliwat kanan, barilan. Kaliwat kanan, krimen. Diba ho? Iyan noong nangyayari. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako lang ang magsasabi niyan. Kayo mismo, manood kayo ng news. Kaliwat kanan. Kaya nga yung payo ko sa mga OFW, kung kayo ay relax lang muna kayo dyan sa mga lugar ninyo. Mahirap po ngayon, delicates. Ngayon talagang ang buhay ngayon parang may napanood pa nga ako Hindi ko lang meron ako napanood dyan. Hindi ko pa kasi alam yung exactong details pero parang barilan din ng mga Chinese sa loob ng KTV na parang casual lang. Sabi ko, anak ng wedding naman Ganun na ho ba ngayon talaga sa Pilipinas? Parang ang pagpatay parang casual na lang. Di ba ho? Bakit ganun? Again, hindi po ako ang magpapatunay nito. Kayo pong mismo mga kababayan natin. Yung nakawan na agawan ng yung dati nawala na yan, yung agawan ng snatch. Nawala na yan Ngayon bumalik na naman Bakit to? Tandaan ninyo, pag ang droga bumalik, matik na yan. Kasi kadalasan sa mga gumagawa ng mga maliliit na crime at even the big crimes, usually pinag-uugatan yan droga It's either nagdodroga bago magnakaw or di kaya kailangan magnakaw, mag-snatch o kaya kailangan pumatay para makakuha ng pera para ho sa kanilang pagtustos sa kanilang droga, ika nga, sa maling bisyo, ika nga. Ganun noong nangyayari. Dito sa Talisay, Cebu, isang negosyante binarib sa loob ng shop niya. Nakakatakot ho talaga ngayon. Walang biro ho. Grabe ho yung balik talaga ho Tinatakot nyo lang sarili nyo, gawain nyo kasi dati, hindi namin tinatakot. Balita ho yan. Huwag kang tanga. Huwag kang upaw, ika nga. Hindi ho ako nagbalita niyan. Sunod-sunod yan. TV5, GMA, makikita nyo yan. Nung panahon noon, walang gayaan. Tama, para may pambili ng droga. Yan ang totoo. Kaya yan ang matik na ho yan. Kasi, syempre, para tustusan mo yung iyong bisyo, talagang gagawa ka ng hindi maganda, 'di ba? Papasok ka sa krimen kasi isipin mo, anong tutulak sa yung gumawa ng krimen kung everything is okay? Sino ba naman ang ordinary sa kanilang pumatay? 'Di ba? Na pag pumatay, posible ka makulong ng habang buhay pag nahuli ka. Sino ba naman gagong gustong magnakaw na paano pag nakulong ka? Kaya mo ginagawa yan kasi kapit ka sa patalim, di ba? Yun ang totoo noon. Bakit ka ngayon kapit sa patalim? Tandaan mo, pag ikaw addict,
Addict ka na nga eh. Ibig sabihin, parang ano, di ba? Halimbawa, addict ka sa dessert o addict ka sa asukal o kasi sa sweets, di ba? Napapraning ka pag di ka nagdi-dessert eh. Kasi nga addict ka eh. Oh. Ganun din, lalo na sa mga shops, di ba? Sa mga shops, sa mga cocaine. Di ba? Ganun no. Kaya alam nyo, maniwala ko kayo sa akin, bad shot na. Sabi nga nito, bad shot na tayo sa ibang bansa dahil sa mga ganyang pangyayari. Oh. Totoo yan. Bad shot na tayo. Banat ba, natatakot tuloy ako magbakasyon sa mga kaliwat kanang. Mag-ingat lang ho kayo. Basta ang importante, wag kayong actually, ngayon nga di ba? Dati pwede mo pang sabihin wag lang kayo lalabas sa gabi. Ngayon hindi Kahit sa umaga, kahit maliwanag merong ganyan Dito sa Pasig, lantaran yung mga bangag. Puntaan ng pulis, nakasibilyan sila pero hindi hinuhuli. Kikikilan kaya ganun sila at alamak. San Miguel, Pasig, Tuason. Naku. San Miguel, Pasig, Tuason. Kung sino man ang presintong malapit to dyan. Daming bangag at tulak sa San Miguel, Pasig, Tuason. Dapat ho, sir, Madam Chinita, baka maganda isumbong nyo ho yan kay Mayor Vico Soto. Magaling naman po si Mayor Vico Soto Di ba ho? Magaling ho si Mayor Vico Soto kaya maaasahan nyo yan. Pag nakahit-hit na, wala na sa sarili kaya pwede na silang gumawa ng kanilang gusto, sabi ni Mayor. Oo, ito naman. Talaga naman po yan. Yan po ang katotohanan Kaya nga, alam nyo, pag pinag-aralan nyo yan, sa marami mo yan sa documentary, laging related yan Pag mataas ang mga ganyang barilan, patayan, matik na ho yan. Marami hong dyan, marami hong drugs na involved. Yun ang totoo. Kahit sa ibang bansa, maraming ganyan pag kami mga ganyan-ganyang pangyayari. Dahil po yan, sa patindi ng patindi ang mga kartel, sa mga drugs. Kita mo, pansin mo. Pagpapanoorin mo yung mga balita, hindi ko sinasabing mga tulak mga ito Kung papansinin mo, bakit po sila gayon? Bakit po sila gayon na para tilang wala namang ginagawa? Bigla na lang may papatayin. Di ba? Parang ang bait-bait, pero bakit may papatayin? Kasi nga maaring mabait sila. Pero dahil sa pumapasok, kasi marami naman dyan, hindi naman talaga sila gumagamit lang sila, may tawag doon, sila lang nagbibigay ng nagiging deliverer lang, nagdi-deliver lang sila ng mga o di kaya pinagkukuhanan lang, di ba ganon? Pero hindi sila gumagamit. Hindi mo halata sa itsura nila na sila ay mga addict o hindi mo makikita sa kanila na sila ay pusher. Matitinong tao, mga ordinaryong mga Pilipino, nagkataon lang, mahirap kasi ang buhay. Kasi totoo naman, isa ganyan, alam mo yun, kumita ka ng 2,000 kasi meron akong kilala meron akong isang pinayuhang kaibigan. Kasi balita ko, itong kaibigan na ito, na-involve sa ganyan. Tapos, lang to, mahirap na kaibigan ko ito. Tapos sabi ko, bakit ka naman pumasok sa ganyan? Una-una, alam kong di naman siya gumagamit. Matagal na ho ito. Alam ko naman di ka gumagamit. Pero bakit ka pumasok? Kasi siyempre, ang hirap magkatrabaho, mahirap ang mapasok sa kumpanya. Tapos ang taas ng bilihin. Kaya kapit ka na lang sa patalim, di ba? O ganun. Although ngayon, salamat sa Diyos at wala na po siya doon dahil natin siya, tinulungan natin magkatrabaho. Alam nyo, ganun kumakapit sila sa patalim dahil nga po sa kahirapan. Kaya, alam nyo, ang problema natin ganire. Minsan yung iba pinapatay na. Kasi pag nalaman ng sindikato na ikaw ay ayaw mo na, pero siyempre alam mo kung sino yung mga nagdi-deliver, yayariin ka ngayon. Diba? Yun ang totoo Diba? Correct, hirap ng kumita, mahal pa bilihin. Oo. Mahal pa ng kuryente sa aircon. Ang init-init pa naman ngayon, di ba? Totoo. Grabe yung init ngayon. Talagang yung mga compressor natin sa aircon, parang nagre-reklamo na, oy, patigil mo na, tama na, pagpahingay mo naman kami. Ganon yung aircon ko Nagagalit na sa akin minsan yung aircon ko. Sinasabi niya, pagpahingay mo naman kami,
Masyado mo kaming inaabuso. Pero grabe ang taas ng bayarin ngayon sa aircon. Ganun katindi. Ay nako. Eto sabi nito, ano to? May sugrali sana isigaw ng magising na. Oo. Wala tayo magawa dyan. Sabi nito isa, Sir Banat, hindi na ako nanonood ng balita. Buti pa sa'yo, malinaw at naintindihan na maayos. Thank you very much po. Eto, may magandang sinabi to si Ian Nabi. Sabi niya, pas gusto ng kartel yung matitinong tulak, alam nilang hindi gagamitin yung supply. Correct. Naku, ang galing mo. Actually, hindi lang po yan na obserbasyon, Ian Nabi. Kahit po sa panonoorin nyo sa mga Netflix, yung mga documentary, even sa YouTube, ng mga involved sa droga, yung bang hindi nila pinagdududahan na may involved sa droga at hindi gumagamit at wais. Bakit to? Tama Pag ang isang tao, ginamit mong kunwari delivery boy o yung isang tao, ginamit mong pusher, pag yan gumagamit, yayariin lang niya yung itutulak niya. Kaya kumukuha sila ng hindi gumagamit. Ang may rules nga sila dyan dapat yung kukunin nila, hindi addict. Para hindi papatusin. Marunong tumingin negosyante ika nga. Alam nyo, yung mga drug lord, hindi naman gumagamit yung iba dyan Alam nyo kung bakit? Pag gumamit sila, wala na. Mababaon lang sila sa utang. Ano lang sila, madidiskaril lang. Sila kaya nga sila nandyan lang para kumita, magpera, tapos mambababae lang yan. Yan yung mga kanilang mga estilo Ayaw nilang gumamit. Di ba Kaya, eto mga nakikita nating krimen na parang minsan, hindi ko sinasabi itong binalita natin pero makikita nyo, may mga nagsasabi na mabait naman yung anak ko, bakit nadadamay sa ganito, bakit napapatay? Kasi nga po, maaaring mabait talaga sila, pero dahil nga sa kahirapan, pumapasok ko sila sa ganyan, di ba? Kawawa Sa Breaking Bad, sila nagpatay. Actually, yung sa Breaking Bad nga, di ba? Yung mismong yung mamamatay na, hindi mo naman itsura naman niya, hindi naman yung may mga tattoo. Kaya katarantaduhan ni sinasabi na pag may tattoo si Raulo, hindi ganun yun. Marami diyan matitino. Sabi nga sa Breaking Bad, don't choose your own product. Correct. Di ba? Ito pa balita din ito. Why is this important? It begins now. Diba, maraming nagsasabi, we're waiting for June, we're waiting for July, ganyan. Sila, they know what's coming. They know that things are going to go downhill from there. The president's trust and approval ratings is at 55. If that goes down to below 50, he's going to be in trouble. It means mainit na ang ulo ng mayorya ng Pilipino sa kanya. The Speaker of the House has even less. Kung titignan ninyo yung ratings niya as compared to VP Inday as candidate for president, 0.4% lang po siya. Ang baba masyado. The rating of the vice president is 41%. Now, why are they so confident in going after the VP despite her popularity and despite the diminishing popularity of the president? Mainstream media. So this now explains kung bakit ang SMN ay pinatanggal. Tinakot lahat na their franchises can be removed kasi walang hiya sila They will defy due process. Di ba matagal na natin pinag-uusapan bakit grabe yung movements against Bantag, against Teves, against Pastor Quiboloy, and recently Governor Mamba, si Kuya Gov, si Mayor Rama ng Cebu. Am I forgetting somebody? Bakit halos ang common denominator ng halos lahat ng ito is the lack of due process? Wala silang intensyon na respetuhin yan, which violates the Constitution, by the way. However, they're also counting on this fact. Pag kami ganyan, violate the Constitution, what is the remedy? Pag ikaw ang biktima niyan, you have to go to court, which could take time. So in the meantime, babakbakin ka ng babakbakin.
habang you're waiting for the court to rule in your favor. Now, I trust the Supreme Court. I trust them to be fair. But in the normal course of events, hindi ganun kabilis ang Korte Suprema. It's something that we have accepted. So in the meantime, this works in their favor. The go signal was the interview of the First Lady, and the trolls have not abated. And now, one by one, those columnists and others who are in the, who are either afraid of losing something or have already chosen sides, are going to step up. They will increase the pressure as time goes. Sa ngayon, mababa pa ha, kasi parang last night, 2 or 3 trolls lang. Pero if you will notice, ang nire-raise nila was the issue of confidential funds na napakatagal nang naresolba. Matagal nang sinagot. Kailangan lang nilang i-google. Pero hindi nila ginagawa yon. Nilalagay nila sa comment sections para confidential fund. Paano niya ginastos? Inaldas lang yung confidential fund. Even if it is very clear na dumaan na yan sa COA, that has been audited, reports have been made, and the OVP has a high rating with the community. Wala yan sa kanila. They will keep bringing that up as though it is an unresolved issue. And for most people, they will think it is an unresolved issue. They will think na mayroon ding masamang ginagawa dito when actually there is none. The Vice President, without your support, without our support, is a sitting duck. Okay? And while she has all of her defenses, the due process requires her to be given the chance to answer. Pero that's in a formal investigation. What if they don't even bother with that? They will let the people, the trolls, accuse her. So, kahit sinasabi na ebidensya mo, hindi nagbibigay ng ebidensya pag troll. Okay? Hindi they will just say these things and repeat them over and over again. Tahimik sa WPH, etc. Confi, ganyan, whatever. And they will keep repeating all of these things. They won't bother with your answer kahit ang ganda ng answer. Parang yung mga trolls who come here and try to convince us na mahal naman ang presyo all over the world. And parati natin pinapatulan yan to explain the supplies and logistics system, to explain why this government has failed its people in refusing to address the food system in this country. But we will also have to do that for the Vice President. The time has come. It is coming. It is here. For me, it is here. Thank you kay Ma'am Maria. Okay. Huwag niyo akong i-distract. Nandito pa tayo sa first topic. Mamaya na po yung sa driver. Okay? Para walang distractions. Kayo naman eh. Okay? So, it's all of a piece. What does that mean? Lahat ng mga ginagawa nila is going to culminate in this. Now, 500 billion ayuda. What is that for? It is to drive the public opinion against the Vice President. It is to drive public opinion. Never mind sila eh. Napansin nyo, they don't even bother to defend themselves anymore. Pag sinabi mo, bakit ang mahal-mahal ng presyo ng pagkain? Why? They don't even school their own trolls. The trolls just say, ay, all over the world na. They don't even bother. Okay. Alan, napaka-dangerous ng mga sinasabi nyo. Napaka-kampante ninyo. Akala ninyo ba na pag hindi tuloy-tuloy yung bakbak ng mainstream, walang maniniwala? Stop being complacent. That's very dangerous. Yung walang panalo. They have the money. And even if in truth everybody is behind the Vice President, they can make it appear otherwise. Do you understand what I'm saying here? That's why I'm saying everybody, all of us who believe in her, we have to stand up for her.
kailangan salagin natin and we have to be clear on what is being done to her. Andiyan na nakikita na natin, nag-umpisa na sila. It's a matter of time. And this was what I was saying last night. Ang dami ninyong kampante. Hindi, pagdating ng July. Hindi, ganito. Ang dami natin. Hindi. Sino may sabi? Between now and July, ano yung mga pwede nilang gawin? Paano kung i-attack nila yung mga accounts ng influencers? Paano kung kasuhan kami ng kasuhan to either drive us underground or leave or stop blogging? Well, ang daming pwedeng gawin. Hindi kasi, a lot of you don't remember the past revolutions eh. Wala kayo in 86. Wala ba kayo nung time ni Gloria? Diba? Ang daming pwedeng gawin in between and the time. We have to start now. You have to start defending her now. We have to be monitoring what the government is saying. That's why ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya they don't care about developmental projects. They don't care na iahon sa kahirapan yung mga mahihirap. Di baling they don't care about yung bakit ang Maharlika Fund logo pa rin lang ang tanging achievement nila. Bakit wala silang wala silang nakikita, puro plano. Meron pang mga Tapos, yung sa pagkain, anong ginawa? Na pinaigting, pinadali ang importation. Care. They have one single purpose in mind. And tama si Digong. Again, tama si Presidente Digong. This is about term extensions. This is about what's coming next. Okay? Now, we don't know kung gumalaw tayo ngayon, iintayin nila until next year, 2025, bago sila umariba na naman. But the more time that we can buy for the Vice President, the better it is for her. Ito, sabi ni Rayo Carlos, yes, style nila ngayon, madrama, underdog daw, admin, kakatawa, pero wag kampante sa mga nangyayari. Sabi ni Glenn, di nila pagtatanggol ang sarili nila dahil MSM is not asking these people the issues around them. MSM is key. That's why they did that to SMNI. That's why pina-persecute nila si Pastor Kibuloy kasi kaya niyang ikumpas yan. Sabi ni Ma'am Joan, Sino yung John? Okay. PRD number 1 says we cannot afford to be neutral. Sobrang garapal na itong administrasyon. Parang political suicide na nga pero they don't care kasi they're betting on the PI to keep them in power. So ngayon nakikita na natin the way things are unfolding. Tama si Presidente Digong. Tama si FPRD. This is about power. This is about maintaining power. As long as the Vice President is there, they are doing something that President Duterte never tried to do. He never tried to remove Lenny, and in fact, pinatigil niya. He was not supportive of the impeachment proceedings that we filed against the Vice President. But this one, what cares sila about the democratic processes, about a duly elected Vice President, about a duly elected and still very popular Vice President? They do not care about that. What concrete actions na dapat gawin ng ordinary citizens? Concrete po, yung sinasabi ko sa inyo, habang tumatagal ang panahon, you need to get this to more and more people. That this is what is happening. Ito yung niluluto dun sa loob. They don't care about any services to the people. Puro lip service lahat yan. All the efforts are geared towards extending their term and removing the Vice President because, di ba, if this president fails,
then the Vice President takes over. Without the Vice President, nobody's going to try to impeach President Marcos, no matter how much he fails. May rally po sa Bulacan. Para dun sa mga gustong pumunta, I strongly encourage you to go. You will hear more things there. Makikita ninyo yung concern natin. It isn't about who is going to be president or who's going to take over anymore. That we're beyond that. We are now at that stage where these people have clearly revealed their selfish interests. Aside po sa dami ng issue, yung issue ng war at ng droga is enough para magkaisa na tayo. I-positive, malapit na po. What do you mean, I-positive, malapit na to? I-positive kung wala kang gagawin kung di mag-intay. I-positive nga, pero baka hindi sa sa iniisip mo. Sabi ni Jonalyn, kung ma-demoralize nila si Maharlika Sas, Atty. Trix, Atty. Glenn, Atty. Rodriguez, Crisette, Banateros, SMNI, Doc Badoy, and Ka Eric, sino pang pakikinggan natin or ninyo? Paano mapoprotektahan ang Constitution? VP Sara, the Filipino people, the Philippines. So, marami po tayo. And isa pa yan, hindi lang po kami ang dapat nagsasalita, kayo din. Even if you don't have a big following, put it out there. If you can influence 5 to 10 people, malaking bagay yan. So, if you can convince 5 to 10 people to be as concerned as you are, malaking bagay na yon. Yon, yung mga OFW, support Maisog Rally online. Makikita naman nila kung ilan ang nanonood. That's the nice thing about social media. Nakikita nyo how many people actually are watching. How many people are participating. Nakikita nyo na yan. Merong automatic feedback. The last time there was 40,000 online. Let's make it more. Kung kaya natin gawing 100,000 online, then let's do that. Diba? Sabi ni Dieter, wala silang natatapos o nasisimulang project, puro pamumulitika na lang ang ginagawa nila. Sabi ni Marky OS, let us free ourselves from the mindset, magpapabugbog na muna then babangon ulit. Not every time it works. The need to be informed and be aware. Speak out. Yes, speak out. Speak up. Tag us if you want, but so that we can see. But please, speak up. Sabi ni Tom, the gullible and corruptible House of Senate and House of Congress is our worst problem. That is true. But the people outnumber them. Sabi ni Tatay, what can we do? Hindi pa naman bawal ang t-shirts, banners, signages at our homes, outer fences or walls. Kahit sako lang, i-print nyo, gawin nyo na habang wala pang batas against it. Totoo yan. Kahit sabihin lang natin, I support the Vice President. Simple lang yan, I support the Vice President. If we can hashtag that, hashtag that. Pero huwag kalimutan din, yung iba nating mga hashtags, hashtag, hindi mo pera yan. Hashtag, we deserve better. Don't forget all of these. Makikita nila yan. You know that the government monitors the numbers online. Trabaho ko yan dati and we always were on top of that. How many people, is the president still popular online? How many people are talking for the president, on behalf of the president, supporting the president? Minomonitor namin parati yung mga yan. Do the same. Support the VP. Support the moves for accountability. Pwedeng hashtag government accountability. Okay, before we go into our next topic. Okay, do that. Hindi lahat po kailangan yung may physical movement. Yun pa lang yung magsalita tayo. That is something that we are doing. That is a concrete measure. Okay? Huwag kayong magpapadala. Sasabihin ng trolls, ngawa lang kayo ng ngawa dyan. No. Don't believe them. What they're trying to do is trying to shut you up because they know the power of your words. So, words have power.
Hindi nila lang yan. Words have power. They can move hearts. They can move minds. And in the end, they will move those bodies. Sabi ni Dela, correct me if I'm wrong, but I have an idea this government is blatant in doing corruption because war is their escape. This happened also in Ukraine. Before the war happened, sobrang laganap rin ng corruption. Pwede yan. That's the ultimate distraction to corruption. But, you know, whether it is to remove the vice president or to extend their power, or yun, and extension of power can be done through itong pagkakampi sa US and hoping for a conflict where they will no longer have to go through elections like they did in Ukraine. Sabi ni Ray, thank you for giving encouragement to restart again, to speak out against the of FL. I kept silent for a while, but what did they do? What they did to you, removing from Carambola, that made me inclined to go back to criticize the wrong things. Yes. And make sure it doesn't, hindi kailangan pare-pareho tayo. Criticize the mistakes of this government. Criticize their failure to act on the prices of food, electricity, water. My goodness. Food, water, and electricity, masyadong basic yan para pabayaan nila. Food, water, electricity, mobility, which is transportation. Bakit hindi sila gumagalaw? Why? Because they don't care. In the end, they don't care about answering our needs. They don't care about fulfilling their obligations as leader. They don't care about any of that. They care about staying in power long enough. Hindi nag-work yung kanilang damage control kasi nagkamali din doon yung media eh. Nag-concentrate lang sila doon kay VP Inday because yan ang alam nila. Yun ang kasunduan. Hindi na nila ni-report masyado yung, ay, we're only up to this time. Ay, 1,000 days lang kami and so on. Ay, we don't intend yung mga extension na yan. That's BS and a half. Diba? The next performance will start momentarily.